come before Him. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat ng pinagpapala at talagang masaya sa ngayong umaga ito, palakpakan po natin. Kamusta po ang inyong mga kaluluwa? Baka nawawala po ang inyong mga kaluluwa. Tiyakin niyo po kasama ninyo. Tayo po ay mapalad kung hindi tayo magkakasama ngayong umaga sa patuloy na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kalakasan, kagalakan, sa oportunidad na kami ay makapagbigay ng papuri, pagsamba, at makikinig kami sa inyong nais sa amin. Buksan mo ang aming puso at isipan sa inyong mensahe. Kausapin mo kami, O Diyos. Mangusap ka po sa amin ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong leksyonarin natin sa Gospel. Usually po ito ay na-encounter natin kapag sa Holy Week. Nababasa natin ito. Ano? Kung iyo pong na pagbulay-bulayan yung habang pinabasa yung ating leksyonarin kanina sa Gospel. At tanong po ngayong umaga sa ating pagsisimula, gaano ba mahalaga sa atin ang ating pangalan? Kapag narinig mo yung pangalan mo, pag narinig na iba yung pangalan nyo, ano ang pagkakakilala sa atin? At may kaugnayan pa ang ating pangalan sa ating personalidad o karakter. Pagka narinig mo yung Grace, hindi lang yan pangalan. Maraming yung ganyan. Pag narinig niyo yung Francis, iba rin ang namin yung mga pagkakilala. Ngunit, ganito kahalaga sa atin ang pangalan o ang estado natin. Ang lectionary gospel natin ngayon ay ang conversations ni Jesus at ni Pilate o ni Pilato. Balikan natin ang kwento. Tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Are you the king of the Jews? Bakit nga ba ganito ang tanong ni Pilato? Dahil si Jesus ay hindi naman itsura kriminal. Sinasabi na ang mukha ng ating Panginoon ay wala namang definite, wala namang makakapagsabi ng itsura ng ating Panginoon. Pero sa persona ng ating Panginoon Jesus, pag nakita natin, o maaaring nakita ni Pilato, ang aura ng ating Panginoon Jesus, hindi siya mukhang kriminal. Kaya ang sagot ni Jesus, tanong mo ba yan? O may nagpapatanong sa'yo? Tanong mo ba yan? O baka meron namang nasabi lang sa'yo? Yan ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat para sa mga Romano, alam mo Jesus, sa mga Romano, ang hari o ang king ay kalaban sa politika. Kalaban yan. Malapit na eleksyon natin. Pero ang naisipan ni Pilato, pagkaman si Jesus ay hari, hindi siya kalaban sa politika. Hindi siya politika. Hindi politisya ng ating Panginoon Jesus. At hindi siya kalaban ng bayan. Kaya nga siya nagturo, nagpakain, nagpakain, sapagkat ang ating Panginoon Jesus ay may malasakit sa mga mahihirap, mga aba, mga widows, sa mga api. Kundi ang ipinahayag ni Jesus ay pagkakaiba ng paghahari ng Diyos at ang paghahari sa sanlibutan. Ang problema ni Pilato, hindi nga naman kalokohanan. Hindi alam ni Pilato ang katotohanan. Tanungin mo sa katabi mo, alam mo ba yung katotohanan? O ang alam lang natin, Marites. Ano ba ang katotohanan? Baka ito rin ang problema natin. Hindi natin alam ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ito ay pagtatanong ng isang practical politician. Napaka-politician yan sa politika ni Pilato. Halong na may halong espekulasyon sapagkat kung si Jesus ang concern ni Pilato, hindi niya kailangan ikatawag at ipahuli si Jesus.
estado nila, pero batid ni Jesus ang lahat ng ito. Alam ni Jesus na kahit si Pilato ay nangangailangan ng kasagutan. Imagine po, mula Monday hanggang Friday, nasa Wednesday at gabi, mula Miyerkules hanggang Biyernes ng gabi, nag-e-election pa kami para sa obispo. Sapagkat kailangan natin ng leaders, yun ang katotohanan, kailangan natin ng leaders. Pero kailangan natin ay ano ang sagot ng Panginoon. Nagtimpla po ako ng kape, Biyernes ng araw. Wala pa rin election, timpla ng kape. Ayoko pong tumayo sa kinauupuan ko dahil pag tumayo nga ang dami ko liitig. Gusto ko lang po magkape. Nagkape po ako. May dalawang tumabi sa akin, saan dyan ko mesa? Sa paso. Iba-iba ang sinasabi. Sabi ko tuloy, Lord, mali po ba yung panalangin namin? O mali ang puso namin? Sapagkat sa dami, 24 balloting, asan doon ang tamang panalangin? O kami ang may pagkukulang? Ano ang kalooban ng Panginoon? Ano ang katotohanan? Pag natin po kayo, mag-iiyak talaga kayo. Dahil kahit sa iglesia, may politika. Kahit sa iglesia, may personal na pagnanais. Ang dami mong reflections. Sabi ko, habang nag-i-election, gumagawa ko sermon. Sabi ko, ito na lang yung sermon ko. Bishop, are you the king of the Jew? Hindi po madali ang naging pangkuli namin. That's why Bishop Tracy Malone says, this is a privilege. This is a sacred work. Lahat ng ginagawa natin sa iglesia, gawin natin ng may kapananan. Pagtanong ni Pilato, are you the king of the Jew? This is a big question, mga kapatid. Paano ba natin tinitingnan ang tanong na ito? Ano ang kaugnayan ng tanong na ito sa panahon natin ngayon? Sapagkat ang pamantayan ng paghahari dito sa sanlibutan is to preserve the possession. Kung ano ang meron na kailangan, hindi ito mawala sa akin. Hindi kailangan mawala sa akin kung anong meron ako. Pinaghirapan ko to. To preserve the position. To preserve the power. Pero lahat ng mga kapatid, temporary. Para sa personal na interes na kahit kailan hindi natin kailangan sa paghahari ng Diyos. Sapagkat ang possessions, ang power, ang position ay mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na dapat natin pag-abalahin sa biyaya ng Diyos upang maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang katotohanan dito sa sanlibutan na ating kinagalawan ang daming Pilato. Pero pag totoo, maraming plato. Pagkainan, maraming plato. Pero sa ating iglesia, ang daming Pilato. Ang daming Pilato ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Hindi na uunawaan kung sino ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Na kung saan, itong mga Pilato na ang pag-aari, ang pamumuno, ay ginagamit ang kapangyarihan, ang pride, pagmamataas, pagkilala sa kanyang katatayuan, na kung saan, ito ang iniingatan ni Pilato. At ng mga Roman. Ito ang alalahanin, ito yung warning ni Pilato dahil ang concern niya ay ang kanyang posisyon. Ganito ang tao, masyado natin iniingatan ang ating posisyon. Mga kapatid, ang integrity ng ating pagiging mananampalataya, ang integrity ng ating pagiging mananampalataya, ang ating ingatan. Na parang ang hirap sabihin ng banal ka, pero hindi ka marunong pakisalamuha sa mga taong kailangan ng pagdalinga. Yung integrity na tayo pinagmananampalataya ay naging
just saw you before in social media. I saw you before. I just seen you in the social media before. But now you are here. I'm so excited to see you in the Philippines. When I know that you will come here in the Philippines, I'm so excited. Napaisip siya ko? Yeah, really? Praise the Lord! Sabi niya, praise the Lord! Ito yung pinakamagandang tanong. What is your name? Kala mo naman, alala yan. Gusto ko sabihin, magkatulog po ang pangalan natin. Praise nga, praise ako. Picture. Sabi ng magbalik ko, lakas mo praise nga. Take the opportunity. The following morning, mga nakakilikin natin kami, di ba? Pare-pare kami ng kolero. Nakasabay kami sa alipag ko yun. Tapos, picture lang, the third day, nakasabay naman namin sa elevator. Nakaano naman siya, nakabaronan. Ang tampad niya eh, ito ay siya. Sabi ko sa kanya, you know what, Bishop? Your message yesterday was so inspiring. Praise the Lord! Yun yung tumatabak sa isip ko. Every time bibigyan ko siya ng compliment. Kasi nasabi niya is, praise the Lord. Praise the Lord. Eh, Pilipino, makalawang ka. Sabi ko, can I use that? Can I use your sermon? Natawa lang siya. Sabi, it's hot. Sabi ko naman, that's Philippines. Ang sinasabi namin ito, kwento ko po ito sa inyo, sapagkat isa siyang obispo ng Council of Bishop. At sa kanyang pag-represent ko, mapapanood niyo po, very humble leadership. Nagkakagulo na, nag-iinitan na, kalmado pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, siya si Tracy, kalma lang. Napakakalma. Sapagkat tayo, mga Kristiyano, mga kapatid, makikita sa atin sapagkat ang hinihingan ng mga leaders dapat ay ang pangalan ng ating Panginoon at hindi ang ating pangalan. Ang tatak ng pagiging Kristiyano at hindi ang tatak kung ano ang estado natin. Na kailangan mong ilagay lahat ng position natin kung ano yung natapos natin, dapat lahat nakadikit sa pangalan natin. Hindi ko sinasabi masama yan. Pero sa iglesia, higit natin kilalanin kung sino tayo sa Panginoon at kung sino ang Panginoon sa ating buhay. It's not our title, but the title of the Lord sa buhay natin. Ang anumang title na nakadikit sa ating pangalan, anumang posisyon dito sa lupa, kung hindi naman tapat at hindi buong puso tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesus, ano ang esensya ng lahat ng ito? Kung hindi naman natin isinasapamuhan ang pag-ibig, pagpapakumbaba na mula sa ating Panginoon, paano natin maipapatotoo ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Ang Diyos ay hari ng ating buhay. Paano tayo magpapatotoo ng katotohanan kung hindi natin alam ang katotohanan? Bakit ganito lang? Paano tayo magsasabi mabuti ang Diyos kung hindi natin kinikilala ang kapatihan ng Diyos sa ating buhay? Paano mo sasabihin, mahal ka ng Diyos kung ikaw mismo? Hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Masarap magpakain kung ikaw mismo natikman mo yung pagkain. Naranasan mo at sasabihin mo, ito ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin nauunawahan ang katotohanan, hindi kilala ang katotohanan, at hindi sumasali ng katotohanan, ano ang ipatotoo natin? Ano ang ating baon sa sanlibutan? Ano ang ating ipapangalan? Ang tanong, ano nga ba ang katotohanan? Si Jesus ang katotohanan. At hindi mahayag ang katotohanan sa buhay natin kung wala tayong tapat na koneksyon, wala tayong tapat na relasyon sa ating Panginoon, at kung magkagayon, tulad ni Pilato, hindi natin lubos na makikilala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung sino siya sa buhay mo, kung sino siya sa ating mga
awa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin tatanungin si Jesus sa buhay natin, but instead, ipahayag natin at ipakilala natin na si Jesus ang hari. Ipahayag at ipakilala natin na si Jesus ang katotohanan. Kaya tatanong ko po sa inyo, kumusta ang inyong relasyon sa Panginoon? Sa pusong nagpapakumbaba ay higit natin kilalanin si Jesus sa ating mga buhay. Na sa halip na ipakilala natin kung sino tayo sa sanlibutan, maunawaan natin na si Jesus ang ating buhay. Na si Jesus ang nagtalaga sa ating buhay para maglingkod. Na ikaw ay tinalaga, ikaw man ay doktor, ikaw man ay teacher, ikaw man ay architect, ikaw man ay kung anong profesyon, ikaw ay tinalaga ng Diyos sa estado na yan para maglingkod. Kaya lahat ginawa sa iba't ibang larangan upang maglingkod sa Panginoon at ipahayag na siya ang hari. Na siya ang Diyos. Siya ang Diyos na buhay. Ano man ang tuwing, okasyon o profesyon, si Jesus ang nagtalaga sa inyo, sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid, na anumang estado ng ating buhay, ipahayag at ipakilala natin si Jesus. Ang katotohanan at ang hari ng ating buhay sa ating mga tinatangkilik, sa anumang yaman, karamihan, pangangailangan sa ating buhay. Si Jesus ang hari sa bawat tahanan. Amen. Si Jesus ang hari sa inyong tahanan. Amen. Si Jesus ang hari sa ating buhay. Amen. Si Jesus ang hari ng Pilipinas. At si Jesus ang hari ng kanyang iglesia. Amen. Imagine yung mga kapatid. 24 Valentine. 3 beses lang yata walang invalid votes. At nung huli, 4 sa huli, 42 ballots invalid. Mga kapatid, ang reflection ko sa ating iglesia, maging bahagi tayo ng pagbabago. Maging bahagi tayo ng pag-ibig. Maging bahagi tayo ng pagkakaisa. Na kung nakikita mo umakas na isa, suportahan natin. At yung may mahina, palakasin natin. Sapagkat yun ang itinuturo ng Panginoon kung paano siya nagari. Hindi makita ni Pilato ang pag-aari ng Diyos sapagkat sa kasimplihan ng ating Panginoon, ang nais ng Diyos ay maglingkod at hindi paglingkuran. At ang pag-aari niya ay pag-aari ng lilingkod ng may kapakumbabaan. Kaya mga kapatid, ano ang itinuturo nito sa atin? Si Jesus ang hari ng iglesia nito, ang hamon sa atin, mabuhay at maglingkod sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi niyo po halata, masakit ang likod ko. Sakit po talaga ang likod ko. Pero pag ibinabang ka ng Panginoon, maglingkod ka. Ang hamon sa atin, itindig at ipakilala ang paghahari ng Kristo. Huwag tayo manatiling na huwag. Huwag tayo manatiling na hinihintay. Ang Diyos ay ang usap ko sa bawat isa sa atin na yun. Mabuhay at maglingkod sa kapangyarihan ng Diyos. At itindig at ipakilala ang paghahari ng Diyos. Kaya kanina, inihanda ko itong awit na ito. Hindi ko akalain, bahagi siya ng praise team. Sabi ko, uumba. Ang Diyos ay Diyos sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng lupang tipan. Ang Diyos ay Diyos ng bagong tipan. Ang Diyos ay Diyos ng ating bagong tipan. At ang Diyos ay Diyos sa atin hanggang ngayon. Kaya ngayong umaga, sa ating buhay, paglilingkod, pagtindig at pagpapakilala ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating patuloy
Kristo ang hari. Si Kristo ang Diyos at hindi ang ating sarili. Kaya gamitin natin ito, Diyos kasama. Walang ibang Diyos sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Walang ibang Diyos. Kaya sa mga ganito, salisilin po natin ang ating puso. Sino ba ang Diyos sa buhay? Ang lakas ko ba? Ang yaman ko ba? Ang Diyos ba sa akin? Hanggang ngayon, meron akong hindi mai-give up sa Panginoon sapagkat ito ang Diyos. Ang Diyos ay nangungusap ngayon sa atin. Mahal na ibigin ang ating mga mata. Isipin natin, Lord, ikaw ang Diyos sa buhay ko. Ikaw ang hari sa buhay ko. Mangusap ka po sa akin, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo'y tapat at wagas. Let's declare, O Diyos, walang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Kaya sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Mga kapatid, baka meron pa sa inyo. Hanggang ngayon, nag-aalinlangan sa Panginoon. Hanggang ngayon, nag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya. Let's see. Lord, maghari ka sa buhay. Sa oras na ito, marami na tayong karanasan. Ang nais ng Diyos. Ang Diyos ang maghari sa ating mga buhay. Iparinig natin sa Panginoon ang ating mga tinig. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Tingin mo ang ating Lord. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
kadakilaan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung hanggang ngayon, meron pang mga bagay na hindi namin kaya ialay sa iyo. Pagkali mo kami tawagin sa kanila na hindi kami karapat-dapat. Subalit sa lahat ng ito, Diyos, ito ang aming panalangin na sa lahat ng pagtatalaga at sa lahat ng itatalaga mo sa amin ng aming ministry, aming misyon, aming paglilingkod. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw, bagamat Diyos ay napakababa, mahayag din sa amin ang kadakilaan mo, ang kalwalhatian mo, ang kabahan mo, O Diyos, at makilala kami bilang iyong bayan, ang Diyos ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos, at hari ng mga hari. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa tanging pangalan natin, Jesus, lahat ng pinagpala sa Amen. Amen! Palakpakan po natin. Salamat po sa biyaya at mapagpala ng sa akin na amin narinig. Ngayon naman po ay lumako